Mga kababayan, mabuhay! Ito si Pastor Conrad Tolosa, sumasa inyo mula sa Institute of Christian Thought. Ang paniniwala ay ang pagtitiwala sa katotohanan ng isang bagay, may katibayan man ito o wala. Ang isang paniniwala na batay sa katotohanan ay makapagdudulot ng benepisyo, samantalang ang isang paniniwala na batay lamang sa haka-haka ay maaaring mauwi sa kapahamakan. Halimbawa, ang taong naniniwala sa swerte ay madalas tumataya sa loto, sa sabong, o sa weteng maski magkaubos-ubos man ang kanyang pera. At kapag mayroong mabuting bagay na nangyayari sa kanyang buhay, sasabihin niya na siya ay sineswerte. Ang tanong ay ito: paano mo malalaman kung ano ang totoo? Sa Genesis chapter 2, nasasalaysay ang ginawang pagsuway ni Eva at Adan sa kaisa-isang utos ng Diyos. Sinabi ng Diyos kay Adan na pwede siyang kumain ng bunga ng kahit anumang puno sa hardin ng Eden, maliban sa puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Binalaan siya ng Diyos na kung siya ay kakain ng bunga nito, siya ay tiyak na mamamatay. Ang sinabing ito ng Diyos ay pinabulaanan ng ahas sa hardin. Sinabi ng ahas kay Eva na hindi siya mamamatay maski kumain siya noong prutas na yon. Ang totoo ay yaong sang-ayon sa salita ng Diyos. Ang kasinungalingan naman ay ang kontra sa kanyang salita, tulad ng pagsasalungat na ginawa ng dyablo. Sinabi ni Kristo sa Juan 8:44 na ang dyablo ang ama ng kasinungalingan. Namatay nga si Eva at Adan nang sila ay kumain ng bunga ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Tinamo nila agad-agad ang kamatayang espiritual, ang paghihiwalay ng espiritu ng Diyos sa tao. At namatay din ang kanilang katawang lupa matapos ang maraming taon. Minsan, napag-usapan sa aming klase ang tungkol sa pagbabayad ng buwis. Noong mga panahong iyon, ang tawag sa BIR ay bigay ikaw regalo. Balita ang pagiging kurap ng maraming tax examiners. Balita rin na ang mga yumayaman sa lagay ay malaking magbigay sa simbahan. Naniniwala kasi sila na nababayaran ng kanilang mga kasalanan kapag sila ay nagbibigay sa simbahan o namumudmod sa mga mahihirap. Ang pagyaman sa ganitong iligal na paraan ay naging bahagi na ng kulturang Pilipino. Tinatawag natin ngayon ang nakapag-aamas ng ill-gotten wealth na maabilidad. At ang ating maling katuwiran ay, bakit pa tayo nasa pwesto? Sa Exodo 23:8, pinag-utos ng Diyos sa kanyang bayan ng ganito: huwag kayong tatanggap ng lagay, sapagkat ang lagay ay nambubulag at nagbabaliko ng salita ng katarungan. Sinasabi naman sa Kawikaan 17:23 na ang isang masamang tao ay tumatanggap ng lagay sa ilalim ng mesa upang patirin ang takbo ng katarungan. Panahon na upang harapin ng mga Pilipino ang kanilang personal na responsibilidad. Ang ikalawang artikulo ng Biblical Christian Worldview ay ito: ang katotohanan ay yaong sang-ayon sa sinasabi ng Diyos.
Ito si Pastor Conrad Tulosa, sumainyo mula sa Institute of Christian Thought.